Pastor Rory, can you lead us the word of prayer? Pray for me also. Thank you. And let's pray po. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy na kami ay nagpapurit at nagpapasalamat. Salamat o Diyos sa napakagandang umaga. Salamat o Diyos sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sapagkat ikaw ang tumawag sa bawat isa sa amin upang kami ay dumalo, makinig, manalangin, at ipanalangin o Diyos ang bawat mga kapatiran sa galaw ng mundong ngayon. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Come in our heart, in our soul, in our mind. Saturate us and truly move, Lord God, to your servant as she speak your word, deliver it. May your word be out to her mouth as your footstool. I declare that your mighty name be upon her and continue let your presence be filled in this place, in this platform. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. So, thank you, Pastor Rory, for leading us the word of prayer. And once again, good morning, everyone there in your place, and good noon or good afternoon here in the Philippines. So, kamusta na po tayong lahat, no? Kamusta na yung mga kandidatong ating na ngayon katatapos lang ng election, but we are blessed because we are all elected, no, as a son of God. Hallelujah. So, by the way, our topic this morning or this time, it's all about the habit, no, the habit of rising to the occasion. Hallelujah. Kanina sa daybreak morning, nakapag-join din po ako at na-mention nga po doon na-notice po no, ng karamihan ng iba sa atin, ng mga kasama na ang mensahe ng Panginoon sa ngayon through Oswald Chambers or pastor, no, is it's all about the habit. So, naisip ko lang po na siguro may problema po tayo sa mga habit natin sa panahon ngayon. At ang topic din po natin ngayon, it's about the habit of rising to the occasion. At may mensahe kanina ang Panginoon, iba naman yung mensahe ngayon, although same topic, same content, but may mga bagay na nais lang ang Diyos na iparating sa atin. So dito nga po niya nakuha itong topic sa Ephesians chapter 1, verse 8. At kung titingnan ko po dito sa dito po, kung basahin po nating lahat, na sinabi, naputol po kasi ito, that you may know what is the hope of His calling. So, yan po. So, binasa ko po yan dito sa Tagalog version. Kasi siya po, ano ko lang yung salamin. Dito sa Tagalog version, ang sinasabi po niya dito ay, ito po, na ipinadama. Sabi dito sa verse 7, gusto kong umpisahan para maunawaan natin lahat. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ito ang dugtong sa verse 8 na ipinadama niya sa atin. No, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran, verse 9, upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Ayan po ang nakasulat sa Ephesians chapter 1, verse 17 to 19. Kaya, next slide po. Pastor Rory, thank you sa pag-operate po. Kaya kung basahin po natin lahat ito, sabi po ni Oswald, ito yung kanyang insights. Remember that you have been saved. Past tense, saved. Niligtas na po tayo. Oswald Chambers actually, no, ang kinakausap niya po dito, lahat tayo ng mga niligtas. Sabi niya, remember that you have been saved. You have been saved. Tayo po ay niligtas. Sabi niya, so that, this is the purpose, so that the life of Jesus may be manifested in your body. At yan po ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10. No, lagi kong binabasa sa Tagalog kasi kaya nga nagkaroon tayo ng ano tawag dito, no, ng translation, Tagalog translation. Sabi dito, lagi kong taglay sa aking katawan. Sabi ni Paul, ang kamatayan ni Jesus. Sabi, upang sa pamamagitan ng katawan, sabi dito, sa pamamagitan ng katawan, no, sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. Sa pamamagitan, si Pablo nagsasabi na nito, nang sabi niya, lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus, sabi niya, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. No? Kaya yun ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10. Kaya dito sinabi, direct the total energy of your powers so that you may achieve everything your election as a child of God provides. Rise every time to whatever occasion may come your way. Ang nais lang ipaparating ni Oswald sa atin, anumang mangyari sa atin, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pagdadaanan o pinagdaanan, kailangan po nating bumangon. Huwag po tayong patumpik-tumpik, huwag po tayong padala-dala, kailangan po nating bumangon. Rise! Sabi dito, rise every time to whatever occasion may come your way. You did not do anything to achieve your salvation dahil ano pang gagawin natin? Kung baga, sabi nga po, we are saved. Kaya sinabi po nga doon sa Philippians, kung titingnan po natin ay Philippians chapter 2 verse 12, na we must to work out our salvation. Sabi niya, kaya nga, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong una, kaysa noong kasama ninyo ako, sabi ng ating Panginoon. No? Dapat kung masunurin tayo noon, mas lalo tayong masunurin ngayon. Kung tayo noong wala pa po tayong relasyon sa Diyos, grabe yung ginagawa po natin. No, napaka-devoted tayo sa kinagisnan po natin. Kung baga, ginagawa po natin, naglulungod po tayo. Hello? No, kasi galing po ako sa devoted family. Alas 5 ng umaga, gumigising kami. No, nagpipray. Tapos alas 5 ng first mass po kami na nagsisimba. Kapag hindi ka gumigising, talagang papaluin ka. Tapos pag alas 6 ng gabi, ng madilim-dilim, anong tawag dito, ng hapon, I mean, no, kapag na ang bell ng church, dapat uuwi ka, tapos luluhod ka, magpipray. It's a great challenge for us this time. Na noong unang panahon, grabe tayo, no, mga fiesta, lahat ng mga ginagawa, makasanlibutang gawain. We are faithful doing it, faithful in obeying, no, ang ating mga nakagisnan. Kaya ito po, it's a great challenge for us today na tayo po, no, kailangan po natin maging masunurin po tayo ngayon. Kaya sabi, you must do something to exhibit it. Next slide po, Pastor, thank you. So remember, sabi, you must work out your own salvation. Kaya itong sinasabi ng ating Panginoon that we must work out our salvation. Kasi, kung baga,
ligtas na po tayo. We are now safe. Glory to the name of Jesus. So, wag po nating sayangin ang oras, sayangin ang pagkakataon, ang panahon. Dapat nating pagtuunan ng pansin. Hallelujah! Itong ating kaligtasan, ang sinasabi ng Panginoon, niligtas tayo, kaya wala pong, tawag dito, wala na pong dapat pag-alalahanin pa. Di na po tayo dapat mag-alala pa sa mga bagay-bagay sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hallelujah! Glory to the name of Jesus. Sabi ko na talagang nakaka-inlove siguro si Oswald kasi napakaganda ng kanyang mga mensahe. Kaya preserve ang kanyang mga message. Glory to God. Kasi tawag dito, napakayaman ng insights, napakayaman ng wisdom, napaka-practical. Hallelujah. At ito'y napakalaking paalala po sa atin. Kaya sinasabi po dito na wala po tayong dapat ikabahala at wala pong dahilan na hindi po natin unahin ang ating Panginoon, ang kalooban ng ating Panginoon. At ano po ang kalooban ng Diyos? Marami pong hindi nakakaalam ng kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, ano ang ibig sabihin ng kalooban? Ibig sabihin ng kalooban, yung nasa loob ng ating Panginoon na kanyang pinalabas. At ano po ang kanyang pinalabas? Ang kanyang mga salita, because the abundance of the heart is the mouth. Speak, that is the will of God. His word, na ang nais ng Panginoon, lahat ng salita ng Panginoon na nalalaman natin, ng lahat ng salita ng Diyos na binulay-bulay po natin. Hallelujah! Yun po ang ating ipamuhay, yan po ang dapat nating lakaran. Kaya sinasabi po dito, let's work out our salvation. No? Your speech, sabi dito, your thinking and your emotions, evidence that you are working it out. Ano pong ibig sabihin nito? Dapat makikita po sa atin the way we speak. Makikita po sa atin, hallelujah, ang hitik ng buhay. Because we are, tawag dito, tayo po ay tagapagdala. We are carrying lives. Glory to the name of Jesus. Ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay buhay. Every time we speak the word, we preach the word, there is life. Hallelujah, come out from our mouths. No, even our thinking, glory to the name of Jesus, because our hearts actually, sabi ko nga sa prayer, Jesus, you are in my heart. You are residing in my heart, Lord. Hallelujah. Kaya dapat ang lalabas sa bibig ko, mga salitang nagmumula sa iyo, pero hindi po ito lalabas sa bibig natin kapag hindi po tayo nagbabasa ng kanyang mga salita o kung binabasa man natin, hindi po natin ina-apply. Kaya ang sabi po dito, sabi po, and your emotions, evidence that you are working it out. Hallelujah. Ano pong i-work out? Our speech, our thinking. Ito talaga ang laging naririnig ko kay Pablo. Now we must transform our perception, our mind. Renew your mind. Laging sinasabi, renew. Kasi kapag hindi nagbago ang ating isipan, mga kapatid, wala po manatili po tayo sa dati. Sabi dito, and your emotions. Huwag po tayong padala sa ating emotion. Sapagkat ang emotion, ang puso po ay deceiver po. Kaya may mga deception. Nagdi-deceive po tayo. Napakaraming mga tao, na namumuhay sa maling akala. Pero ngayon tayo inaayos ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon, gamitin po tayo effectively and mightily. Nais po ng Panginoon, tayo po ay magiging kasangkapan, hallelujah, maging daluyan po tayo at tayo po ay magiging, glory to God, maging fulfillment po ng kaniyang mga sinasabi. Hallelujah, na sa huling panahon, mapupuspos po tayo ng kanyang banal na Espiritu sapagkat sa huling panahon, marami ang iiwan sa kanilang panampalataya. Sila'y manlalamig at susundin nila ang pandarayang Espiritu. Dapat po ito'y tandaan po natin ng maigi. Kaya sa paglapit po natin sa Diyos, napakarami pong tawag dito, hindrance po mga kapatid, sapagkat nandyan ang kaaway, nakikita tayo ng kaaway, ngunit tayo hindi po natin nakikita ang kaaway.
Pero glory to God na ang Diyos po ay kasama natin, na ang Diyos po ay nakakita ng kaaway para sa atin. Hallelujah. Kaya sabi dito, if you are still the same, sabi ng Diyos, ni Oswald, if you are still the same, miserable, hello, kung pareho pa din tayo, miserable yung buhay, no? Grouchy, meaning matampuhin, ano pa, madaling masaktan, ano pa, no? Grouchy person, ano pa, kung yung buhay natin ganyan, no, hindi po tayo makakaunawa, no, madaling masaktan, madaling magtampo, mainitin yung ulo, tawag dito, yan yung mga bagay. Sabi dito ng Panginoon, set on having your own way, gumagawa ka, no, kumbaga, namumuhay pa rin po tayo sa sarili po nating kaparaanan, no, nag-iisip pa rin po tayo ng kaparaanan sa halip kaparaanan ng Panginoon. Kaya napatunayan ni Pablo na sila'y hindi maliligtas dahil sa halip na kaparaanan ng Diyos ang i-apply, kaparaanan ng Diyos ang gagawin, kaparaanan pa rin ng tao, sa halip pag-iisip ng Diyos ang dapat isipin, pag-iisip pa rin ng tao. Bakit po? Dahil sa katunayan, hindi po puspos ng banal na espiritu. Bakit hindi po puspos ng banal na espiritu? Hindi po nagme-meditate ng salita ng Diyos. At hindi po inuunawa, basta lang nagbabasa. You know, kaya maraming nagbabasa na hindi nagme-meditate. Kaya foul pa rin yung buhay. Maraming nagpipray, pero hindi sinasagot, mga kapatid. Walang transformation ng ating bansa. Napakaraming natawag dito, mga ngaral, napakaraming mga nangangaral. Pero mga kapatid, walang transformation, hindi nagkaroon ng pagbabago, mga kapatid. Kulang po sa discernment of the Holy Spirit. Why? Because the Word of God is not in their hearts. That is the will of God, the Word of God. That is faith. Faith, sabi nga po sa Romans 10:17, faith is comes from hearing and hearing the Word of God. Marami pa rin ngayon na mga tao namimili kung sino ang gustong pakinggan. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat kulang sa pangunawa. Bakit kulang sa pangunawa? Bagamat ito ang binibigay ng Diyos. The seven spirit ng sinabi niya kay Isaiah. Bakit po? Dahil we are living our own ways. Kaya yun ang sinasabi, then it is a lie, sabi ng Diyos, kung ito pa rin yung buhay natin, it is a lie to say that God has saved and sanctified us, sanctified you. We are not sanctified if our lives is like this. We are grouchy person, miserable, no? Using our own ways. Anong sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17? Sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:17, no? If any man be in Christ, he is a new creation. Tayo na po ay bago. Pag new creation, ang puso natin ay bago na. Kaya sinabi niya kay Ezekiel, dudukutin ko ang iyong puso at papalitan ko ng bagong puso. Dapat may bagong puso na po tayo. At kapag may bagong puso na po tayo, doon po maninirahan ang ating Panginoon. At kung doon naninirahan ang ating Panginoon, ang every time na tayo po, mga kapatid, ay hallelujah, glory to God, tayo po ay pag-iisip ng Diyos. Lahat ng ginagawa, every plan, hallelujah, sa bawat plano po na ginagawa po natin, dapat po, alam po natin na ito'y kalooban ng Diyos dahil ipinagpasangguni po natin sa Panginoon. We are not actually relying to our own ways, but according to the way of God, according to the will of God. Kaya sabi niya, ito ang dapat nating gawin. Kung hindi pa po tayo gumagawa ng mga bagay kagaya nito, you are lies. Tayo po ay mga sinungaling. Kung sinasabi po natin, save po tayo, pero buhay natin walang pagbabago. We are lies. Sabi niya, miserable yung buhay natin. Walang pagbabago, dapat day by day. May pagbabago, may binabago ang Diyos sa buhay natin. Ang buhay natin kahapon, ang buhay natin nung nakaraan, di na yun. Ngayon, may pagbabago, may binabago, kaya may kanta, binabago ako araw-araw,
Binabago ako araw-araw. Binabago ako araw-araw. Dahil yan ang tama na dapat may pagbabago tayo araw-araw. Thank you, Pastor Rory. Next slide po. Hallelujah. So God is the master designer. Is the first point. The second point, I mean, na the habit of rising to the occasion, and we must do this, number one kanina sa first slide, so that the life of Jesus manifested in our body. And number two, God is the master designer. He's the master designer, our engineer, and He allows adversities into your life. Hinahayaan pala niya ang kalaban sa buhay natin para makikita natin. No, sabi niya, He allows adversities into your life to see if you can jump over them properly. Glory to God. By my God, sabi nga, sabi sa Psalms 18 verse, glory to God, 29. By my God, I can leap over a wall. God will never shield you from the requirements of being His son or daughter. Sabi nga po, kala po natin, mga kapatid, kumbaga, parang minsan nag-iisip tayo kasi ako'y born again Christian, mas iba ako sa iyo. So, wala pong tinatawag. Ang kaaway po, ang kalaban po natin, wala po siyang pinipili. Higit sa lahat, kapag tayo po ay nalaman niya, mga kapatid, na tayo po ay anak ng Diyos, lalo higit na ginagamit po tayo ng ating Panginoon. You know, sabi nga po, nakikipag-usap po siya sa Diyos. Magpapaalam po siya sa Diyos. Napadalhan po tayo ng mga ganitong sitwasyon. Pero hahayaan ng Panginoon because God has a purpose. Glory to God. May purpose po pala ang Panginoon. Kahit si Jesus po, sa time niya, na siya po ay nag-fasting. At the same time, after he fasted, alam natin na puspos na po siya noon ng banal na espiritu. Dumating ang dyablo. Dito po pala. At sinabi niya, akala ng dyablo, susundin po siya ni Jesus. Sabi ng dyablo, ng kaaway, sa kay Jesus, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong iyan. At ngunit ang nakita ko po doon, hindi po niya sinunod ang dyablo. Bagamat pwede niyang sundin dahil makapangyarihan siya, dahil Diyos siya, mga kapatid. Ngunit hinarap po ni Jesus ang kaaway sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kahit in the first time, second time, and third time. Kaya sa unang pagsubok, sa unang circumstansya, sa unang sinabi ng dyablo kay Jesus, na gawin mong tinapay ang bato, sinabi po ni Jesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita ng Diyos. Ganito pala. Kaya sabi po dito, God will never shield you from the requirements of being His son or daughter. Kaya in 1 Peter 4:12 says, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Hinahayaan po ng Diyos na mangyari ito upang ipakita din po niya sa atin. Hallelujah! Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga circumstansya, painful testings, no? Na maranasan po natin, pinapakita ng Diyos na nandyan po siya sa atin. Sinasamahan po niya sa tayo. Sabi sa 2 Kings ba yan? Ang laban mo ay laban ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang Diyos po, pinapakita po niya sa atin na kapag tayo lang po talaga ay tapat, hindi po tayo matatalo. Hindi po tayo talunan. Sabihin mo, hindi ako talunan. We are more than conqueror. We are victorious. Kaya hindi po natin makikita na tayo po ay magtatagumpay at nagtagumpay kapag hindi po hinahayaan ng Diyos na mangyari ang bagay na naranasan natin ngayon. Yung sabi po ng Panginoon, hallelujah, lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay mo ay kaya mong pagtagumpayan kapag hayaan po natin si Kristo
ang mangunguna nito. Next slide po, Pastor Rory. Thank you. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, rise to the occasion. Bumangon po tayo anumang kalagayan mo ngayon. Kailangan po nating magpakatatag. Do what the trial demands of you. Face it. It does not matter how much it hurts, as long as it is giving God the opportunity to manifest the life of Jesus in your body. Kaya yun eh. Hindi po ito mangyayari, mga kapatid, na magmamanifest ang Diyos sa ating katawan kapag hindi po natin iwan ang mga bagay nang nagpapabigat sa atin. Kaya kailangan po natin walain, kailangan po natin iwan ang mga bagay na ating nakasanayan, na minsan lahat tayo nanatili sa comfort zone. Ngunit sabi ng Panginoon kay Pedro, sa mga disipulo, nung siya po ay nagpakita doon sa tubig, na lumalakad sa tubig, sabi, natakot po sila. Nang sabi nila, may multo. Ngunit sinabi sabi ni Jesus, hindi ito multo. At sinabi niya kay Pedro, gusto niyo bang pumunta rito? Sabi si Pedro, ang nag-decide. Si Pedro lang talaga ang nagkaroon ng tinatawag na determinasyon. At ang nakita ko po doon, noong siya po ay nakafocus, nakasentro ang kanyang paningin sa kay Jesus, anumang pagsubok, hallelujah, anumang balod, anumang alon, balod, Bisaya, anumang alon, anumang lakas ng hangin, or ano pang nakapaligid sa kanya, nakayanan po niyang lumakad sa tubig gaya ni Jesus. Pero nang simulang lumingon po siya at nakita po niyang mga alon na napakalaki. Doon po, ngunit hindi pa rin siya hinayaan ng Panginoon. Lord to God. Dito po, it does not matter how much it hurts as long as it gives God opportunity to manifest the life of Jesus in your body. May God not find complaints in us anymore. Nawa po, sabi po dito, hindi po makikitaan tayo ng mga reklamo, complaints. Hallelujah. Mga katanungan, minsan marami po nagtatanong sa Panginoon na, bakit mo hinayaan na ako'y makaranas ng ganito, bagamat ako'y tapat na sumusunod sa iyo, Panginoon? Lahat pala ng bagay na may purpose ang Panginoon. But spiritual vitality, sabi, a readiness to face anything. You bring our way. The only proper goal of life is that we manifest the Son of God. Ito po ang pinaka-proper goal of life. Naway makikita sa ating buhay ang Diyos. And when this occur, all of our dictating of our demands to God disappear. Glory to God. Kaya kung mangyayari po ito, mga kapatid, kung mangyayari po, nakafocus po tayo sa Panginoon, kung mangyayari pong nakatuon lang ang ating isipan sa Diyos, kung mangyayari po na iniwan na po natin ang ating pansariling nais, na minsan kahit ang Diyos, kinukonvect po tayo, hindi po natin magagawa, nagdadalawang isip pa tayo, especially sa giving. Minsan, diyan po napakahirap i-overcome. Minsan, nagdidictate. Minsan, may conviction po ang Diyos. Meron po siyang sinasabi sa atin. Pero, ang nakikita po natin, hindi nga kalakihan ng Panginoon, hindi nga ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ang pangangailangan natin, na kailangan natin, hindi sayang, kailangan ko po ito. Kailangan ko po ito sa aking pamilya, kailangan ko po ito, may project po ako, may ganito. Marami po. Pero sabi ng Diyos, kapag tayo po ay talagang give up na po natin ang lahat para sa ating Panginoon, ng Diyos po mismo naghahari sa ating puso, ng dikta po ng Panginoon ang ating sinusunod, ang daraanan
Hallelujah, ng ating Panginoon, ng ating nilalakaran, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Glory to the name of Jesus. Wala na po. Hindi na po mangyayari ang mga complaint. Hindi na po maririnig sa atin ang mga reklamo, ang mga complaint natin, ang mga murmuring natin, ang mga pagda-doubt natin, ang double-minded sa paglingkod sa Diyos na sa totoo lang napakahirap po. Dahil ako po ay sanay po ako sa pioneering. At wala po kaming supporter sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag magsalita ka, sasabihin kang nagpapadinig ka. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sa kabila pala ng hirap na yan na daraanan po natin, naruroon pala ang Diyos. Glory to God. Nandoon po pala ang Panginoon. Minsan di po pa po natin makikita dahil ang puso po natin punong-puno ng pangamba, ng pagdadalawang isip. Pero kapag i-focus po natin ang ating paningin sa kadakilaan ng Panginoon, ituon po natin sa pangakong binitiwan ng Diyos. Hallelujah! At ang Diyos po makapangyarihan na siyang gumawa ng langit at ng lupa, mga kapatid. Walang imposible po sa Diyos. Doon pa lang magsisimula na mamumuhay po tayo, hindi nga po sa kasalatan, kundi sa kasaganaan. Nakapamuhay po tayo ng punong-puno ng kasiyahan, hindi nga po sa pag-alala dahil sa mga bagay na nakikita natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, glory to the name of Jesus. Sa mensaheng ito, so the only proper goal of life is that we manifest the Son of God. And with this, of course, he said, all of our dictating of our demands to God disappear. Kahit minsan sa pananalangin po natin, nagkakasala po tayo. Bakit po dinidiktahan po natin ang Diyos? Sino po ba, sabi po sa Jeremiah, sa Isaiah ba yan, sino po ba makapagturo sa Diyos? Hindi po natin pwedeng turuan ang Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun ang lahat ng ginagawa natin ito sa prayer man lang. Sinasagot ng Panginoon because of obedience, mga kapatid. Gumaling ang 10 kitongi, ang 10 kitongi na pinagaling ng Panginoon. Ang total na gumaling, ang totally healed doon ay yung bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Dahil lahat, kaya ito, no, kapag tayo po ay magbalik loob sa Panginoon, ng prayer po natin, pasalamatan ng Panginoon, purihin po siya sa kanyang kabutihan, pasalamatan siya sa kanyang katapatan. Mga kapatid, doon lang sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. Hindi po natin pwedeng diktahan ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you pray, use the word of God because the only powerful prayer is the prayer, hallelujah, prayer with the word of God, because the word of God is only powerful. Ang salita po ng tao, wala pong kapangyarihan. Ang tanging salita ng Panginoon. Kaya pinapabulay-bulay po sa atin ang salita ng Diyos. Kaya pinapabasa po sa atin ang salita ng Diyos hanggang ito po ay magkatawang tao po sa ating buhay, mga kapatid. Bakit po? Upang every time na tayo po ay magsalita using the word of God, there is power in it. There is conviction in every word of the living God. Kaya glory to God. Next slide po, Pastor Rory. Another slide po. Okay. Yan po. Our Lord, sabi dito, never dictated demands to His Father. And neither are we to make demands on God. Yan ang sinabi niya. Even our Lord Jesus, hindi po niya dinidiktahan, hindi po niya dinidemand ang Ama. Kaya we are here to submit to His will. Amen? We're here. Ano po ba ang purpose natin dito? Because this is God's will for all of us. Ang mundo ngayon nangangailangan ng intercessors. Jesus is the model of the intercessors. Our mundo, our nation, kailangan po. At dahil po sa ginagawa nating nandito ngayon, mga daybreakers, warriors, and intercessors, because of you, napipreserve po ang mundo. Glory to God. We are here to submit to His will so that He may work through us. Amen. What He wants. Kasi kung hindi po tayo gagawa nito, hindi po natin ito seryosuhin, mga kapatid.
ang kadiliman ang gagawa para sa Diyos. At alam mo, apektado tayong lahat dahil ang kadiliman dumating upang mangwasak, magpatay, at magnakaw. Kaya kailangan po natin ito. Nanawa po, dumami po tayo ng mga intercessors and warriors. Once we realize this, He will make us broken bread and poured out wine with which to feed and nourish others. Kapag ginawa daw po natin, mga kapatid, kagaya po tayo ng isang tawag dito, ano na tinapay, broken bread, meaning, kahit saan, hindi po, kahit hindi, wala po tayo sa isang lugar, kahit nandito lang po tayo sa isang lugar, kahit ang mga taga-ibang lugar, maririnig lang ang katotohanan, mapakinggan lang nila. You know, kagaya po ni Jesus Christ, nasa kabila ng napakasamang mundo, lahat, kahit ang kanyang disipulo ay pinagkanulo po siya dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang, hallelujah, ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagsakripisyo para sa atin, mga kapatid. Marami po ang naligtas. Marami po ang napakain ng kanyang mga salita. Glory to God. Kaya nung sakripisyong ginawa natin para sa ating Panginoon, meron na ba tayong ginawang sakripisyo para sa ating Panginoon upang hindi lang tayo, mga anak natin, pamilya, the entire family, but even our relatives, our unsaved loved ones, friends, neighbors, hallelujah. Sapagkat ito ang ganito ang Panginoon. Ako, lakas loob ako magsalita nito dahil bago po ako na-born again, naranasan ko rin ang grabing pagsubok. Una sa family, sa inter-family, sa parents ko, sa mga kapatid ko, sa mga lola at lolo, sa mga aunties, uncle. Tapos sabi ko, bahala na kayo, pinarating ko na sa inyo ang salita ng Diyos. Dinala pa ako ng Panginoon sa barangay kung saan ako nagtawag dito, nakatira. And after that, nag-aral ako sa Bible school. Nag-pioneer po ako sa isang probinsya. At hanggang pumunta po ako sa iba't ibang mga lugar like Romblon, Antique, no, Aklan, nakarating din po kung saan saan, nakarating na po ako sa Cebu, sa mga Davao, hindi nga magpastor, kundi magdala ng salita ng Diyos, mag-field director para mag-church planting, mga kapatid. At ang tanging kapital ay yung pagbabad. Hindi ko dinidibdib ang mga pagsubok na grabing nangyari. At sa kabila noon, mga kapatid, dahil tinutuhod ko, niluluhod ko ang mga bagay na naranasan ko na lahat ang aking mga magulang, lahat ng mga nagpipersecute sa akin, mga magulang, kapatid, mga pamangkin ko ngayon na sila na ngayon ang nag-ano sa church, at mga aunties, uncles, kahit saan sila, saved na po sila. Glory to the name of Jesus. Kasi salvation is not our salvation belongs to God. Lahat po ng bagay na parang naisip nating napakahirap kahit dito sa lugar na kung saan ako dito ngayon, nag-uumpisa ako, nag-iis ako, nagpapayuner. Glory to God, unti-unti po nagkaroon ng taong nagkukumit. Hindi ko iniisip yung mga taong nakikita ko na umakaten, kundi ang tinitingnan ko, yung tao, iilan lang, may dalawa, tatlo, apat dito na nagkukumit upang sila magpa-disciple. Sa apat na ito, alam ko, nagagamitin po sila ng Panginoon para i-multiply, na mag-asip ng salita ng Panginoon. At kapag ito, mga kapatid, ay tutubo, grabe ang mangyari. Ito po ang nais ng Panginoon. Next slide po sa kay Oswald Chambers. No wisdom. The wisdom from Oswald, there is nothing, naturally speaking, that makes us lose heart quicker than decay. The decay of bodily beauty, of natural life, of friendship, of associations. All these things make a man lose. But Paul says, when we are trusting in Jesus Christ, itong sinabi ni Paul, these things do not find us discouraged. Light comes through them. So before I give this time, hallelujah, uh, sorry talaga. I want to pray first.
Father, thank you so much for the word of God. Thank you for this word that you have given us. Thank you for the listening ears. Thank you for everyone that are here this morning. Thank you, Lord. But daman po namin ang presensya. Naramdaman ko po, Panginoon, ang mensahe. Although si Oswald Chambers ang nagsabi nito, ngunit alam ko, may purpose, may plano ka sa aming kapanahunan ngayon kung bakit ito na-preserve. Salamat po, Diyos na makapangyarihan. Salamat sa iyong banal na Espiritu at sa iyong presensya. Lahat po ng papuri, pasalamat, Panginoon, sa iyo ko ibinibigay in Jesus' name. Amen. Sorry po sa hindi ko po nakita ang time. Back to you, Pastor Rory. Purihin ng Diyos. Thank you, Pastor Jeneline, sa inyo pong mensahe sa atin sa araw na ito. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa napakahalagang mensahe at paalaala mo sa amin, Panginoon, na kami ay dapat bumangon sa panahon, O Diyos, na kami ay dapat maging matatag, na kami bumangon, Panginoon, sa katayuan na ang katagumpayan ay galing sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na manatili kami o lalo kaming magpursigi na maging tapat sa iyo, Panginoon, anumang mga pagsubok ang payagan mo na maranasan namin. Kaya po, Panginoon, kami patuloy na nagkakaisa upang idalangin sa iyo ang aming mga kapatid, mga kamag-anak na may karamdaman. Especially, Panginoon, yung pong pinsan ni Sister Vida May na nasa ICU. Lord God, we pray for your miraculous restoration. At maging, Panginoon, sa mga tao na hindi namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, ikaw ang higit na nakakaalam ng kanilang mga kondisyon. Binubuksan namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo upang tanggapin namin ang iyong pagpapalakas at pagpapagaling. Maging, Panginoon, yung pong may mga spiritual uh, challenges, Panginoon, yung kanilang relationship sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for victorious Christian life against the works of the enemy, temptations, Panginoon, disbelief. We command in the name of Jesus victory. Lord, we also pray, Father God, with thanksgiving na natapos po na halalan. Dalangin po namin patuloy ang Commission on Election at ang Board of Canvassers, Panginoon, na matapos na po ang bilangan upang mailabas na ang official result ng halalan. At alam po namin, Panginoon, na sino man po ang mahalal, ito po inyo pong pinayagan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga pamilya. Saan man sila naroroon, Panginoon, alam namin ang presensya mo ay sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako, sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos na tapat at kailanman hindi kayo maaring limitahan ng distansya o panahon man. Lalo na po sa mga pamilya namin na may mga relational uh, problem, we speak healing, we speak harmonious relationship, we speak forgiveness in the name of Jesus, Lord God. Kasi napakaganda at napakainam na maranasan at maramdaman ng aming mga pamilya ay magkakasundo. Tulungan mo po ang bawat pamilya namin na payagan ka na laging nasa sentro ng lahat ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin din po namin ang isa sa mga pillars of society, which is the media. Lord, dalangin po namin na coveran mo po kami ng inyo pong banal na dugo at presensya upang hindi kami madaig ng falsehood, ng deception, ng lies, Panginoon. Lord, dalangin po din po namin na kung meron man, Panginoon, na nag-iisip na magkalat ng falsehood, Lord God, we pray for a change of heart, a change of mind, Panginoon. But more so, in the name of Jesus, Lord God, we declare your truth, Lord God, because your truth sets us free.
Your truth, Lord God, allows us and leads us, Father God, to a life of wisdom and understanding. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na kami na exposed, very exposed kami sa different types of media. Ito man ay sa social media, TV, radio, or print. Lord God, may we all be covered by your blood, O God, and that all of us, Father God, will be instruments of truth, instrument of what is integrity. Panginoon, salamat po sa iyong mga anak na magkakasama ngayon, na sa aming mga buhay, Panginoon, alam mo yung mga desires namin. Kaya po inihiling namin na sa bawat araw ay mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon. Dahil sabi mo lagad sa Psalms 37 verse 4 that we ought to delight ourselves before you and you will give the desires of our heart. At ganun din, Lord God, na ikaw ang nagsabi na 2 Corinthians 12:9 that your grace is always sufficient for us. That's why we do not have to worry. We do not need to complain because we are under your economy, which is abundance, prosperity, breakthrough, Lord God. And with this, Father God, we thank you again for your servant, Pastor Jeneline, and for sharing her testimony, Lord God. We also declare, Father God, more of breakthroughs sa kanya ministry, sa kanyang family, ni Pastor Lloyd, Panginoon, and all of their mission uh, uh, undertakings. We declare, Father God, breakthrough and success and significance, and maging sa lahat, Panginoon, ng aming mga simbahan na aming kinabibilangan, na manatili ikaw ang makita sa amin. Kaya po sa lahat ng ito ay kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat lahat ng ito ay aming dalangin sa hindi mapapantayang pangalan ni Jesus. Ngayon po tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos pamamagitan ng kanyang lingkod. Let us continue to go and receive and take with you the unstoppable blessings of God the Father, the Creator of good things. Receive and take with you and embrace the love of Jesus, our Redeemer, friend, Savior. Receive and take with you the empowerment, the presence of the Holy Spirit. And as we continue our lives, we are assured of His protection, provision, and providence, both now and forevermore. Amen and amen. Shalom, everyone. Amen, Thank amen. you, Pastor Shalom. Jenny. Amen. Amen. Maraming po salamat. Shalom, shalom. Ay, Ate Finet. Amen, amen. Announcement. Sorry sa pagpapalala. Nagbigay ng Thank you, text Pastor yung po. mga yun kanina. Kasama ko po yung ate ko at saka yung pamangkin ko. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Ayan dyan. Hello po. Sige po. Good afternoon. Good afternoon.